Ang buhay ng tao ay parang daan, minsan tuwid, minsan paliko-liko, minsan pataas, minsan pababa. Ating matutunghayan ang kwento ng isang tao mula sa Biblia na nanatiling matatag at di nawalan ng pananampalataya sa kabila ng pagsubok sa buhay. Ito ay ang kwento ni Job. Sa lupain ng Uz, may isang lalaki na ninirahan na nagngangalang Job. Si Job ang pinakamatapat na tao sa buong lupain. May takot sa Diyos at ayaw niya gumawa o madungi sa pagkatao niya ng kasamaan. Masasabi natin si Job ay may masaganang buhay. Meron siyang 7 anak na lalaki, 3 babae at isang mapagmahal na asawa. Meron siyang pag-aari na 7,000 tupa, 500 asno, 3,000 kamelo at 500 pares ng baka. At marami din siyang mga tagapaglingkod. Siya ay tinuturing na pinakadakila sa lahat ng tao sa silangan. Sa kabila ng pagiging marangya ng kanyang pamumuhay, hindi pa rin siya nakakalimot na magpasalamat sa Diyos. Isang araw, ang mga anghel ng Diyos ay nagsiharap sa Panginoon. Si Satanas ay naparoon din kasama nila at tinanong siya ng Panginoon, "Saan ka nanggaling?" "Nanggaling ako sa lupa." Nakita mo ba si Job? Ang taong matuwid, walang salang tagapaglingkod at may takot sa Diyos. Oo, tapat nga siya. Dahil binibigyan naman siya ng mabubuting bagay. Maayos na pamumuhay at maayos na pamilya. Bawiin mo ito. Tignan natin kung hindi kanya sumpain. Tumugon ang Diyos, Gawin mo ang lahat ng masama mong intensyon kay Job. Ngunit wag mo lang siyang papatayin. At tingnan natin kung isusumpa niya nga ako. At ito'y nangyari. Isang araw, habang kumakain at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng panganay na lalaki, may dumating na masamang balita kay Job. Sinabi ng kanyang tagapaglingkod ay, "Habang abala kami sa pagtatrabaho, may mga dumating na subeyo. Kinuha nila ang mga asno at mga baka. Pinatay nila ang aking mga kasamahan. Tanging ako lang ang nakaligtas." Hindi pa ito tapos sa kanyang pagbabalita. May isa uling dumating at sinabi, Tinamaan ng kilat ang mga tupa at ang mga kasamahan ko nagpapastulan ng matay. Hindi pa ito halos tapos sa kanyang pagbabalita. May isa uling dumating. Ang sinabi kay Job ay, Nilakay kami ang 3 pangkat ng mga kalsiyo. Inukan lahat ang mga kamilyo at ako lang ang nakaligtas. hindi pa rin ito halos tapos magsalita. May dumating na namang isa at nagsabi, Habang kumakain ng inyong mga anak at nag-iinuman, inampas ng malakas na hangin ng inyong bahay at sila'y namatay. Tumayo si Job at pinunit ang kanyang balabal. Inahit niya ang kanyang buhok at lumuhod at sumamba sa Diyos. At sinabi niya, Ubad akong lumabas sa pupunan ng aking ina. Ubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila na nangyaring ito, hindi na sinisi ang Diyos o kinwestiyon man lang. Kung kaya, hindi ito nagkasala sa kanya. Pumunta ulit si Satanas sa Panginoon. Kuha ko na nga aking mga kagustuhan. Talagang matuwid ang aking aliping si Job. Hindi siya sumuway sa akin. At sinabi ng Diyos na hindi siya nagkamali kay Job. Kahit nawalan ito ng mga anak at hayop, ay buo pa rin ang kanyang paniniwala. Hinamon ulit ni Satanas ang Panginoon. At muling sinubok si Job. Hinahamon ulit kita. Bibigyan ko na sakit ang iyong matuwid na lingkod na si Job. Titingnan ulit natin kung magiging matuwid pa rin siya sa iyo. Nagkaroon ng malalang sakit si Job. Buong katawan niya ay punong-puno ng sugat. Ang nagnanaknak ito mula ulo hanggang talampakan. Sinabi ng kanyang asawa, Mananatili ka pa rin bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. ang sagot ni Job sa kanyang asawa. Sinasabi, puro pagpapala na lang ba tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba rin natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng kaparusahan? Sa kabila ng kanyang paghihirap at labis na pagdurusa sa kanyang kalagayan, hindi ito nagsalita ng masama laban sa Diyos. Nabalitaan ito ng mga kaibigan ni Job na sina Eliphaz, Bildad at Zophar.
Nagkasundo sila na dalawin nila si Job at palakasin ang loob at makiramay. Tara, ating listahin ang ating kaibigan si Job. Tara. Malayo pa sila, nakita na nila si Job. Halos hindi na ito makilala. Hindi nila mapigilang umiyak. Pinunit nila ang kanilang damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama si Job. Ngunit, hindi nila ito pinagsabi ng kahit na ano dahil sobrang hirap ng kanyang kalagayan. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at inilarawan niya ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya isinumpa ang Diyos kundi isinumpaan niya ang araw nang siya isinilang. Wala akong kahit anumang galit sa Diyos dahil sa aking kalagayan ngayon. Isinusumpa ko ang araw nung ako'y isinilang. Hindi alam ng 3 niyang kaibigan na ang pagdurusa ni Job ay ang pagsusukat ng kanyang pananampalataya sa Diyos na gustong subukin ni Satanas. Sinabi nila na marahil na kaya ito nangyayari ay malamang may nagawa itong kasalanan kaya ito ay kanyang pinagbabayaran na. At maaaring malalak ang ginawa ni Job na kasalanan kaya grabe ang dusa nangyayari sa kanya. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan. Kapatid, pagkasiya mo munawa ang iyong mga nagawang kasalanan at ibalik mo sa kanya na buo ang iyong pananampalataya nang bumalik ka sa dati mong buhay. Sinabi ni Job sa kanyang mga kaibigan. Hindi niyo ako tinutulungan. Hindi ako masama. Hindi ko alam kung bakit ito ang nangyayari sa akin. Bakit pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa akin? Nang sumali si Elihu sa usapan, napakalayo ang payo nito sa 3 niyang kaibigan. Sinabi niya sa kanila na, Hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya gagawa ng inyakasama niyo. Nakikita niya ang lahat at kapag may problema ang tao, tumutulong siya. Bilang Diyos, ako ang lumikha ng sanlibutan, kabilang ka rito Job, at walang sino man ang maaaring kwestiyonin ang aking mga desisyon. Binigyan lang kita Job ng isang mahalagang aral, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na kita mahal. Pagkatapos ay nakita ni Job ang Diyos. Naging mabuti siya sa kanyang problema at minahal ang nagtiwala sa Diyos. Pinagpala ng Diyos si Job. Binigyan si Job ng Diyos nang higit pa sa nawala sa kanya. Binigyan siya ng Diyos ng mas marami pang hayop. Biniyahan si Job ng mas marami ring anak at mas masaganang buhay. Si Job ay umabot sa edad na 140. Sa mga naranasan ni Job, simula noong pagkamatay ng kanyang mga anak, pagkawala ng mga ari-arian, hanggang sa pagkakaroon ng sugat sa buong katawan, panghusga ng kanyang mga kaibigan, ay hindi naging dahilan na panghinaan siya ng loob at mawala ng pananampalataya sa Diyos.